Ngayon po ay Tuesday ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon namang sinabi ko na sa inyo, labis kayong nalungkot. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa hatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa hatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Babalik na ako sa nagsugo sa akin. Ang pamamaalam, departure, pag-alis, paglisan o pagpanaw ng mahal sa buhay ay lagi pong napupuno at nababalot ng kalungkutan. Tulad halimbawa ng pangingibang bansa o pagkadestino sa malayo ng isang membro ng pamilya at higit sa lahat ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Ang ganitong mga senaryo o eksena ay lagi pong nakakalungkot, nakakaiyak at nakakadurog ng puso. Ngunit ang mga ito ay physical na paghihiwalay lamang dahil ang masasayang alaala at mabubuting bagay ay nananatili. Sa mabuting balita, dahan-dahan pong namamaalam ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, babalik na ako sa nagsugo sa akin. Ito ay isang physical lang din lamang na paghihiwalay dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ngayon ay tumutulong at magiging kanilang tagapagtanggol, si Jesus ay mananatili at magiging kapiling nila magpakailanman. Ito ang katotohanan ng buhay. Minsan lamang tayo mabuhay dito sa mundo. Tayo ay naglalakbay at dadaan lamang sa mundong ibabaw. Lilisanin natin ito. Hindi lamang po natin alam kung kailan. Ngunit siguradong matatapos ang ating buhay dito sa mundo. Gusto mo bang umukit ng permanenteng tirahan sa mga puso ng mga taong malapit sa iyo at minamahal mo? Lagi kang gumawa ng mabuti at maging tulad kay Jesus. Sobra 2,000 taon na ang nakalipas mula noong nabubuhay si Jesus sa mundo, ngunit nananatili pa rin siya sa ating mga puso. At bakit? Ito ay sa kadahilanang gumagawa si Jesus ng mabuti sa lahat ng panahon. Tumulong sa mga dukha at siya ay naging personification ng kapayakan, kababaang loob at kabutihan. Minsan lamang tayo mabuhay sa mundo. Mamuhay tayo tulad ng pamumuhay ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.